Si Tito Soto po kasi. Attorney eh, Soto, Attorney Soto. May komento laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Handang-handa na daw siya. Eh bakit nung impeachment ni Marcos Jr., wala man lang siyang komento ni isa? At parang dito ay parang gigil siya dito sa impeachment ni VP Sara. At doon sa impeachment ni Bongbong Marcos ay parang iniilagan niyang makapagkomento doon. Ano po kayang dito? Ano po kayang nakikita niyo ba't ganito na ang ating Senate President? Alam niyo po, isa din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si si SP Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam nyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat noong nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against sa Sara Duterte, yun ang pinupuntirya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman bawal na punahin ng Supreme Court, ngunit as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, at di ba tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary at yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So, labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin, ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema. At isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also first and foremost, officers of the court. At kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. At may attorney, may mga pa nga ho, na etong si SP Soto, ito yung parang bagong manok ng mga dilawan para kapag na-impeach nga naman si VP Sara, siya yung papalit na Vice President at ang susunod na i-impeach ay si Marcos para maging, eto na yung maging presidente, si Soto. And naririnig-rinig nyo rin po ba yung mga ganyang ngayon? Na na nga ng mga dilawan netong si SP Soto? Ay opo, sabagat alam nyo po, the present administration, kasama na dyan si Pangulong Marcos, they cannot afford to have a successor na hindi nila kontrolado. Sa dami ng mga akusasyon laban sa kanila, eto na lang flood control, trilyon-trilyon na ito hindi maaari na yung susunod na Pangulo ay hindi nila tao at hindi nila kontrolado sapagkat katakot-takot na demandang aabutin nila. Kaya nga po, binraso nila si Boying Remulla na gawing ombudsman with a term of 7 years para maprotektahan ang kanilang interests. Kita nyo naman ang ginawa kay Boying Remulla, even the rules of the ombudsman were changed. Biglaan. Dapat yan, pag nag-file ka, automatically docketed. Anong ginawa nila kay Remulla? Since ang dami nag-file kay Remulla, gumawa sila ng bagong rule na hindi automatic. Susuriin pa para bago madakit. So, mabigat po. Talagang pinilit po yan, binraso. Lahat ng paraan ay ginawa ng Malacanang para maiupo si Boying Remulla bilang ombudsman. At siyempre, since kung hindi siya magiging ombudsman, kung hindi talagang nag-bend the law, break the law,
destroy the law, ignore the law na ang Malacanang, siyempre, kanino tatanaw ng utang na loob yan? Si Boying Remulla. Alam na naman natin, politiko yan at yan ay naging alter ego ng presidente bilang secretary ng Department of Justice. Alam na natin ang purpose kung bakit si Boying ay naririyan sa ombudsman. I mean, wag na nilang insultuhin ang ating talino. Ayun, attorney, si Master Judea po ulit, ano? Etong impeachment regarding kay Marcos Jr., may mga sabi-sabi kasi na wala, patay na ito. Pero kayo po, ano sa tingin nyo ito? Dito, pwede pa itong ilaban o talagang tuluyan ng mamamatay ito? O pwede pa mag-file ulit ng impeachment katulad ng yung impeachment complaint na hawak ninyo? Or activated na ba yung one-year ban dito? 1 year ban na po yan sapagkat yan po ay tinanggap at inendorso sa speaker at ang speaker ay nilagay sa order of business at dinala sa Committee on Justice. Nagbotohan na sufficient inform para nagpaasa pa pinakita pa kunyari na sila ay patas. Pero alam naman nating eventually papatayin din nila yan when it comes to a voting on whether it is sufficient in substance. So it already has triggered yung 1 year ban. Pwede i-refile yan after 1 year pero 1 year pa yon, matagal po yun. Attorney, patungkol din dyan sa nabasurang impeachment ni Bongbong Marcos, ni President Marcos, yung sinabi ni Leila de Lima na hindi daw po impeachable offense yung kanyang paggamit ng droga. Tama ba yan? Tama bang statement yan? Lalong-lalo na ng isang dating taga Department of Justice, dating senador, and at the same time, nagkaroon ng kaso patungkol sa illegal na droga. Ay alam niyo po yan ay ano po yan yung high crime po yan sapagkat when you use drugs, number one ay violation yan ng batas. At pag ikaw ay isang presidente and you are sworn to uphold and protect the Constitution and the laws of the land, ang iyong deliberate na violation ng isang batas maituturing na high crime. Number two, kung ikaw ay talagang lulon sa droga, apektado ang judgment mo. At dapat mapalitan ka talaga, matanggal ka, sapagkat hindi natin alam kung yung mga desisyon ay batay sa totoong reasoning o ito ay influenced, done under the influence of drugs. Pangatlo po, meron po tayong provision sa Constitution, dalawa. Yung unang-una, yung entitled ang mga taong bayan na malaman ang mga bagay with respect to public interest. At it is in the public interest to know whether or not nasa tamang pag-iisip ang kanilang Pangulo. At meron pang isang batas. In case of serious serious problems in the health of the President, ay dapat ipinapaalam. Kapag tinatago po yan, yan ay culpable violation of the Constitution. So, common sense naman po kung ang isang Pangulo ay wala na sa katinuan dahil siya ay naimpluwensyahan ng droga, whether palagi o kahit paminsan-minsan lamang, hindi po pwedeng magpatuloy yan sa pagiging Pangulo.